Please help po. Anong gagawin ko sa mister ko na tamad? Hi! Kamusta po ang bawat isa? Dito po ulit ang Payong Kapatid. Bilis ang panahon! Valentine's Day na naman. At syempre, binabati namin kayong lahat ng araw ng mga puso. At katulad ng ating pinag-uusapan, tayo po ngayon ay nandun po sa mga tanong, sa mga payo na hinihingi po natin tungkol po sa pag-ibig. Ayan, naku, napakabuti ng Diyos. Andito tayo lahat. Oh, Opo, talaga po napakabuti ng Diyos. Natanggap ako sa audition! Yahoo! Andito ako. Salamat po, Kuya Bong. Kuya Erwin, attorney. Akala ko kami ang panauhin mo. Mali ba? Praise the Lord. Pero hindi, talagang mapalad ka ang grupo na to na makasama ka namin. Hallelujah. Diba? Praise the Lord. Tulad nga na sabi sa'yo, parang kang anghel na hulog ng langit. Ang ganda sa Tagalog, no? Ang ganda po sa Tagalog. Huwag lang English eh, Oo, ano? huwag po English. Sakit po. Anyway, mga kapatid, kung sakaling hindi pa po kayo nakapag-subscribe, naku, wag mo naman yung kalimutan, mag-subscribe po. Meron tayong Facebook, meron tayong Spotify, meron tayong YouTube, at meron din tayong Instagram. No? Kaya naman po, lahat po yan available po sa atin. Kasi hangad po namin makatulong po sa mas maraming kapatiran ho natin na nangangailangan po ng payong kapatid. Yan. So, simulan na natin to, no? Kasi, naku, talaga naman nakakamiss to si Ate Tosca, wala na tagapasa. Di ako na muna, no? Kasi naalala ko si Tosca kasi ang apelido niya Puno, ako Saking. Punong Saging. Parang pwede na rin. Anyway, Ramos na kasi siya. Nakalimutan ko, may asawa na pala. Okay, balik tayo. Now, good day, Pastor Bong, Pastor Erwin. Kasama pala. Oo, sabi niya, please help po. Anong gagawin ko sa mister ko na tamad? Hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Nag-promise na magtatrabaho siya, pero sa akin ang bagsak ng lahat ng gastusin. Maluho pa. May magandang sasakyan, motor, bike, camera, etc. Pinagdadasal ko po siya palagi kay Lord. Please help po. Ako medyo mabigat po ang lagay nito. Pero nako. Palagay ko hindi na lang tayong dalawa ko, Erwin. Nandiyan naman si Berwin, nandiyan po si attorney. Ano ba dapat gawin natin dito? Unahan natin si Berwin. Unang-una, syempre dapat kahit papano matuwa ka na rin. Kasi nag-promise naman Yun lang, hindi niya ginawa. Hindi, mahirap po talaga yung ganun. Pero ako sa akin, always look at the brighter side Kahit may kahinaan yung asawa mo, matuwa ka na rin sa kanya. Kasi wala naman siyang ginagawang masama di ba? Tamad nga siya. Wala siya ginagawa. Tamad Pero tama yung ending niya, Pastor. Tama yung ending niya. Nung binabasa niya po, Kuya Bong, yung pinagdadasal niya, di ba? Yung huhu niya, mukhang umiiyak din siya kay Lord. So, ang kasunod na niya, kasagutan ng Panginoon, abangan mo lang. Di ba? Okay. Sa mga legal na bagay, mayroon bang mga yan? Mayroon bang legal, kumbaga, Remedies. remedies mga Siguro sa umpisa natin sa bagay ng support, 'di ba? Na ang family or ang tatay may obligasyon na suportahan ng kanyang pamilya. Pero nabanggit niyo po, Kuya Bong, walang trabaho Ano kaya yung pang-susupport niya? Pero tandaan din po natin sa parte ng pag-aasawa, meron tayong mga conjugal assets. So pwede niyang ibenta yung mga motor. Pwede niyang ibenta. Pwede niya ibenta yung kanyang mga ari-arian para makapag-support. Kasi syempre, pag titignan natin, maaring maluho yung pamumuhay niya, pero baka napapabayaan niya yung kapakanan ng kanyang mga anak, ng pamilya niya. So, titignan natin na ano bang bagay ang priority, 'di ba? So, pwedeng kung sakaling salat na sila, dun sila magkuha ng funds. Pero nevertheless, ano ba ang resolution niya? So, minsan, again, babalik tayo dun sa psychological incapacity, pero depende talaga, kailangan pinag-ugatan Kaya, yun. Ayan, nako, mga kapatid, napaka-importante ito. Now, diyaman din lamang ito ay buwan ng pagmamahal. Kaya namin ito na binasa at tinatalakay ngayon. Dahil gusto din namin kayo gusto namin kayo matulungan. Ngayon ito po yun.
Kaya mahalaga ho yung pagpili ng tama. No, huwag ko kayo basta magdidesisyon, huwag ko kayo magpapaniwala sa pangako ng tao. Ang tao po kasi talaga, yung pangako parang maganda talaga. Kasi wala naman ng liligaw na nagpapakita ng kasamaan agad, di ba? Lagi namang mangangako ang magbabago, mangangako na magpapakabait, kaya nga nanliligaw Nililigaw ka nga di ba? Ilalagay ka sa isang paniniwala na hindi naman totoo. Yan. So kaya mag-iingat po tayo, lalo ngayong Pebrero, no? Yung may papayo sa inyo. Huwag kayo basta-basta magpapaniwala sa mga nanliligaw. Importante, you ask, ano yung standard ng Diyos? Ano yung standard ng Diyos? Una-una, mahal ba nila si God, si Jesus, di ba? Ask the Lord. Importante yun Kasi, sa totoo lang, kung mahal nila si Lord, gagawa sila ng mga bagay na gusto ni Lord, hindi lang yung gusto ng asawa. Yung gusto ni Lord. And madalas, yung gusto ni Lord, magsaya sa asawa Di ba? Kasi happy wife, happy husband, happy husband, happy wife, happy life, di ba? So, kailangan yun Ang tanong natin, kaya yung pag may manliligaw sa inyo, importante yung ano yung relasyon niya kay Jesus. Yun, unang payo pa lang yan. Pero ano pa masasabi nyo? Ang sabi sa Bible kasi, he who does not work should not eat, does not eat. Okay, kailangan yun. Kasi doon sa community ni Pablo, yun ang instruction niya. Dapat lahat mag-contribute o gagawa ng paraan para magtrabaho. Kaya pag yung hindi man lang tumutulong sa gawaing bahay, ganyan, mas mabubuti pa yung aso na ginagwardyan yung bahay mo. Ito, wala talaga Kaya, at saka pagkaalam ko, yung katamaran, yan, kasalanan yan Baka naman masipag lang magpahinga. Oo, Masipag matulog. masipag matulog. Masipag manood ng TV. Oo. Sinasabi ko na dapat tignan din natin magandang bagay. Hindi, tsaka sabi po ni Kuya Erwin, nasa Bible po yun, di ba? Kanina nga pa, napapagkwentuhan natin katamaran. Ibig ko sabihin, dahil lang pagtamad po, huwag nyo na pakainin. Yun ang ibig sabihin nun. Di ba? Hindi, pero alam mo, gusto ko yung nasabi niyang, ano yung pinag-uugatan? Kasi minsan, parang tamad yung tao kasi hindi sila nabigyan ng moral to do what they're best at. Diba? Magaling sila sa isang bagay pero hindi sila nabigyan ng encouragement sa area na yon. So tuloy, wala siya nakikitang magandang gawin kundi yung isip nilang eto lang, magpakaluho na lang, di ba? Minsan din ini-spoil din ng isa. Na-spoil, na-spoil. Magandang yun. Kasi, kung lumaki itong, spoiled brat. Pwede rin. Kuya po, sa umpisa po yan, parang sabi ni Kuya Erwin, sa umpisa niyan, pinayagan mo rin binigyan mo rin ng binigyan. Kaya lumakas ang loob, sumahod na lang ng sumahod sa'yo, at natulog na lang siya na natulog. Yan ang ibig sabihin, di ba? Yun ang pinag-uugatan. Tingnan natin, baka naman tayo rin nagtulak sa kanya maging ganon, di ba? Di ba? Importante yun Kadalasan ganon. Kaya, meron akong alam, sinabihan yung asawang lalaki, sabi niya, Sir, huwag kayong magagalit, pero ini-spoil niyo yung asawa niyo Yan. Nakapapansin ng mga tao yun Sa paligid. Sa paligid. Kaya tama yun. Kaya yung sabi ng Bible, huwag pakainin. Kasi ang napapag-ugatan, napapagbigyan nyo Kayo ang nagtulak sa kanyang maging tamad. Ngayon, di ba kung lalagay mo siya sa sitwasyon na yung maging responsable, baka naman makatawid siya doon. Now, how? Yan ang sunod na tanong. Ako, siguro isa sa mga nakikita ko, bakit hindi mo hanapin siya magaling at sa yung hilig niya? Then encourage him sa area na yon. No? Kung mahilig naman siyang mag-ano ng sasakyan, di bakit hindi mo subukan mag-open ng ng negosyo na pang accessories ng sasakyan? Buy and sell. Dahan-dahan lang, hindi naman biglaan, Yung kotse muna ng kapitbahay, alokin mo ayusin, dahil benta. Pero wag mo ibebenta yung asawa mo. Human trafficking. Human trafficking, yung tama. Parang ang punto ko, hanapin mo saan siya magaling. Baka naman maluho nga siya sa motor, pero okay pala siyang maging rider. Di ba? Pwede siyang itulak mong baka di mo magsubukan mag-move it. Di ba? Huwag ka lang, parang makapag-move on naman ako. Tama po
Kuya Bong, kasi di ba sa... Uy, ako yung Kuya Bong, siya si Kuya Erwin. Sa kanya nakatingin eh. Naiisuto si Kuya Erwin eh. Nasa gila. Okay. Para kasing magkasing pogi. Wow. Nakatingin siya sa'yo, pero nakaharap sa akin. Kaya nakakasakit ko na. Kasi mas pogi ka eh. Pero tama po yun kasi ang obligasyon sa isang pagpapamilya, nakasaad din sa batas, kailangan may mutual respect, fidelity, tsaka kailangan may mutual help and support. Pero ang tanong ko po, paano ba sa pagpapamilya katulad niyan, tamad nga po kuya paano ko re-respetuhin? Nakita ko na lahat ng katamaran niya. Hindi, at saka hindi maganda yun. Una-una, hindi siya mabuting halimbawa sa mga anak nila. Oo. Tapos, napupuna yan ng, kunyari, mga kapitbahay o yung mga bisita, mahirap din. Hindi dapat tinotolerate yan. Pagsabihan, ako may kilala ako nag-attend ng retreat. Minsan, matagal na. Yung lalaki, walang trabaho. Yung babae lang nagtatrabaho. Bali siya sumusuporta. Pero yung lalaki, siya lahat ang gumagawa sa gawain bahay. Husband, ganon. Siya nag-aalaga din ng alaga, nagsusundo sa mga bata. Yan, naguhugas, nagluluto. Ano lang, hindi lang yung the usual na Hindi nakita as natin. usual. Pero nagtatrabaho siya. Kaya hindi siya makapagtrabaho kasi hindi siya qualified. Ganon. Mababa lang pinag-aralan. Pero masipag. Hindi pa rin siya tamad. Hindi nga tamad. Yung placement lang. Kaya ituturuan mo din yung taong tamad na magtrabaho kahit Yes, sa bigyan mo bahay. responsibilidad. Parang Ganun. ano na? Sabi mo, linisin mo yung bubong natin. Ganyan. Oo, tama. Pwede, lagyan mo higaan. Oh, sorry po, pasensya na po kayo. Ang hirap mo nang walang puno rito na babalaan sa amin eh. Alam mo naman, medyo... Anyway, alam niyo, gusto ko yung nasabi ni Erwin, yung retreat. Oo. Baka kung hindi mo masabi ng diretso, you can attend a retreat. No? Yung couples retreat. No? Para sa kayon, baka matuto tayo doon. No? Paano maging responsable, ano dapat ang role ng babae at lalaki para magkatulungan sila to be productive, yung mga ganon. So maganda yun, Kuya Erwin. Ang ganda nung payo mo na yun. Yun, na-meet ko yun sa retreat. Sabi, in-encourage ko ngayon lalaki kasi nakita ko maayos yung buhay nila mag-asawa. May mga retreats po ba kayo? Hindi noon, sa pa na yun. Matagal na. Alam ko may retreat tayong nakaschedule no? Meron po. Opo, to be one. Saan yung retreat? Metro East, meron yan. Meron. Inseparable, meron din sa Meron, Tagaytay. Pero to be one inseparable din Opo, yun. to be Tapos, one. meron pang itayong isa, yung unconditional eh. Unconditional. Tama, unconditional. Tsaka yung, Allowed to last, meron. it's all about grace, not to Yeah, be it's one. all about grace. Ang dami nating mga retreats available. Now, kung kayo po ay nakakapanood po sa amin, sa CCF channel namin, pwede rin yung makita doon yung mga announcement namin ng mga retreats. No? At kung sakaling may kakilala kayong mga taga-CCF, tanungin nyo ho yung mga retreats sa ganun. At kung sakaling wala naman kayong pera, wag ho kayong mag-alala. Pwede nyo rin tanungin doon, baka sakaling may mag-sponsor ho sa inyo. Ngayon, kung medyo marami na kayo at nagyayapa kayo ng kaibigan ninyo, yun, pag-isipan nyo na mabuti ko paano kayo kasi hindi natin kaya lahat yun. Yung kaabot lang namin kaya. Subukan natin. Kung kaloob ng Diyos, sabi nga nila, God's will, God's bill. No? So I encourage you, join and attend retreats. No? Hindi ko ina-announce ito para lang umattend kayo sa retreat. I want you to find ways how to fix your issues. No? Na hindi nyo mapag-usapan ng diretsahan sa isa't isa, yung retreat, makakatulong po yun. Kuya Bong, meron po kayo add doon na parang shinare ni Kuya Erwin. Kasi po nangyayari, di ba, lalo na po ngayon, since yung babae po ay nagtatrabaho, so yung lalaki, nakasanayan ng hindi magtrabaho, sa bahay na lang siya nagtatrabaho. Ngayon, pagka hindi po foundational or rooted in God's design, yung pagsasama nila, nagkakaroon din minsan ng problema. Ang nangyayari po, yung leadership at yung submission, nawawala. Yan. Diba? Kasi nga, dahil yung babae yung kumikita, ang nangyayari po, mas may boses yung babae. So yung lalaki ngayon, tumatahimik. Na sana, siya yung mag-lead o mag-head.
Opo. Usapan naman yan eh. Opo, di ba? Oo, tama yun eh. Yung sinasabi mo yung psychology na yung effect ba? Opo. Yung effect sa babae na since ako yung kumikita, minsan may tendency ring magmando sa bahay. No, that will serve as a discouragement sa lalaki para maging productive. Kasi isip niya, parang it's a communication na inutil ka talaga. Opo. No? Ikaw naman, nag-agree ka na. Di ba? Huwag ka pumayag doon. Kaya po may mga cases, Kuya Bong, yung mga lalaki, may mga naririnig din po ako. Since ganun masyadong dominante na yung babae, yung lalaki, wala na. Oo, tama. Steady na lang sila. Hingi na lang sila. Konting kilos na lang. Total, ikaw naman lang laging bida. So, kaya naglalong lumalalim yung problema. Yun. Ganun Kaya po, may importante yung encouragement. Opo. Kailangan encourage talaga natin yung asawa. Lalaki pala ako. Kaya yung mga babae, encourage yung asawa nyo. Alam nyo, may sasabihin mo, nung natanggal ako sa trabaho, pasalamat ako sa Diyos sa asawa ko. Alam mo, ang nakatulong sa akin, kasi give up na rin ako, parang wala na rin akong, parang feeling ko, inutil na rin ako, tanggal ako eh. Pero yung sinabi niya, alam mo, Bong, kahit anong mangyari, believe ako sa'yo. Yung sabi niya, yung salitang believe ako sa'yo, sobrang, parang may nag-i-spark ko na di ako inutil. May mangyayari. Yun. Kaya, importante, ini-encourage natin yung ating asawa, kayo po, lalo na kayong mga babae, encourage yung lalaki, hanapin niyo yung galing nila, then try to encourage them to be productive in that area. For example, may kotse siya, magaling. Bakit hindi ka muna ikaw ang maghatid sundo sa mga anak natin? Nang sa ganun, ma-train mo sila in the way of the Lord. But say it in a very gentle manner and respectful manner. Hindi yung, ano ba? Ako na lang nagtatrabaho. Ikaw na magsundo sa mga anak. Di ba? Ganun, di ba? Tamad-tamad mo? Wala. wala na talagang sira na yung pagkatao noon, no? Kaya dapat encourage mo, alam mo, naku, salamat na lang, andyan ka, pwede ba? Ikaw na muna sumundo sa mga bata. Tulungan tayo. Kasi alam ko naman, magaling ka sa dyan sa ganyan. Tapos, baka subukan mo sa susunod. Bakit hindi tayo mag-business ng pagsusundo ng mga bata? Yun. Di ba? Bumili sila ng... Oo, kasi may sasakyan van. naman na. O, hindi na lang yung anak mo ang kasi ganyan din na nangyari sa yung Uber, di ba? Nagsimula lang sa personal service, karoon ng software, tapos ngayon Grab na, may mga Grab na tayo, mga ganun. Pero may tanong ako mga kuya. Sandali lang po, attorney. Napansin ko lang po. Tagapayo po tayo. Kanina pa kayo tanong ng tanong. Dapat po nagpapayo. Oo, kaya lang Kailangan gumaliwanagan kung paano ba. Gusto mo ba demanda? Joke lang po, joke lang. Pero gaano ba kabigat talaga na ang isang spouse ay tamad? Ano bang, gaano kalalim yung epekto maaari kayang magdulot para maintindihan nila na kahit na yung maliit o umpisa pa lang, kasi syempre nag-uumpisa po yan sa maliit na bagay, no? Yung umpisa pa lang ay maaaring mag-lead sa mas malaking or malalim na problema ng pagpapamilya. Actually, nung kakasal pala mo kasabi niya, nangako na magtatrabaho Mukhang walang trabaho ito nung nagsimula Nangako Oo, muna. nangako Doon pa lang, red flag na yun Walang trabaho. Alam nyo, ako hindi ko in-encourage yung mga walang trabaho manligaw, di ba, mag-asawa. Kasi, unang-una, sabi ng Bible, prepare your field first before you establish your family. Di ba? Establish the house, di ba? Sabi ng Bible So, importante yun na may kapasidad ka na magtaguyod ng pamilya. Isipin mo. Tsaka tingnan mo ang sabi ng ang Diyos una muna si God, di ba? Master. Nung kinilikha niya si Adan, master muna. Wala pa siyang asawa. Saka binigyan siya ng misyon. Ikaw, pangalanan mo yung mga hayop, di ba? Saka siya binigyan ng mate. Alam nyo, ganun din ang prinsipyo natin. Ayos ka muna sa master mo, kay Lord. Tapos, maliwanag na yung mission mo. Na kung lalaki ka, maliwanag yung mission mo. Ngayon mga babae naman, linawin mo rin yung mission ng lalaki, di ba? Kasi kung walang mission yan, consumption yan. Di ba? Kaya alamin mo yung mission. Pagkatapos, ikaw yung mate. What does it mean? Helpmate. O di katulong mong to fulfill the mission. Partner mo yan Kaya ang ganda ng tanong mo kasi tama yun Kaya ano ba yung consequence ng walang trabaho? Ano ba yung bakit ba importante yun? Kasi maraming lalaki, hindi lang naintindihan. We are meant to provide for our family. Di ba? And imagine, kung yun yung pinakadangal mo na as a man of the house, as the leader,
You are leading your family, so you provide for the family to be where they should be. Di ba? Importante yun. Kaya tama ka na yun yung lalim. Yung lalim. May dadagdag pa si Kuya Erwin dyan. Talaga? Meron? Feeling ko lang, ha? Hindi. In any organization o mga structure yan, may mga roles yan eh. Sa husband and wife, kahit tumingin ka sa, alam ko, kabisado yung family code, nakalagay doon yung role ng husband and wife eh. Ngayon, pag hindi niya ginampanan yung kanyang tungkulin, hindi, ano mo, yung pamilya may goal yan, sabi nga ni Kuya Bong, hindi uunlad yan. At magbe-breakdown, magkakaroon breakdown. Pati sa organization, sa isang, kunyari, maliit na kumpanya, may role bawat isa eh. Pag yung isa tatamad-tamad, hindi niya ginagawa yung role niya, hindi uunlad yung kumpanya na yun. So, napakahalaga nung hindi ka tamad. Dapat alamin mo muna yung kung ano dapat mong gawin, tapos yun ang gawin mo. Hindi naman ko mo masipag ka kung ano ginagawa mo, pero hindi mo pala trabaho yun. Hindi ganun. Dapat yung trabaho mo ang ginagawa mo. Wow. Ay nako, kaya importante mga babae, huwag kayo basta-basta pasok sa relationship ha, na hindi nyo nililinaw yung mga ganyang bagay. Kaya lang, siyempre, nagtanong dito, kawawa naman, nandoon na siya. Doon na siya. So ano nang gagawin niya? Paano niya matutulungan yung asawa niya na maging masipag? And ulitin ko, ganda yung sinabi ni Berwin kanina, ipag-pray. Diba? Kasi di mo naman kayang baguhin ang puso ng sino man tao. Idalin mo sa Diyos. Pangalawa, gawin mo yung pinagagawa ng Diyos. Like, pwede kayo mag-attend ng retreat. Kasi di natin madidiscuss lahat yan, no? Pwede kayo mag-attend ng retreat para malaman nyo yung bawat roles ng husband and wife. Diba? Tapos, hopefully, mangusap sa asawa mo, di praise God. Pangatlo siguro, yun nga, try to encourage him kung saan siya magaling. And try to, to talk to him in a very respectful manner. Nang sa ganun, baka kasi pag na-demoralize din yan pagka hindi respectful ang paraan natin. So, kausapin din natin siya in a very respectful way nang sa ganun makita niya rin yung worth niya as a man, no? And hopefully from there magbago ang kanyang isip at magsipag-sipag, no? Oo. Ako may suspicion ako na kaya pinapabayaan ng babae yun dahil parang siya, may emotional blackmail ba, hindi siya makaalis doon na pag sinitan niya yung lalaki, sabi niya, alis na ako, dadaling ko itong mga gamit ko. Ayun ang naisip ko. Oo, no. Hindi, no? Pero yun pa, isa pa yun, nakalimutan ko sabihin, yung sinabi niyo kanina, wag niyo nang bigyan yung luho. Di ba? Kasi bigyan mo responsable, di ba? Kumbaga, wag mo ibigay yung ikaw lahat nagpo-provide, paano na yun, di ba? May kotse yan, may motorsiklo, madami. Saan galing? Hindi, sa babae lahat ang galing yan, ang assumption ko. Hindi natin alam, tama, no? Hindi ko. Saka di ko alam sino babae doon. Nagdagdag pa yung problema. assumption Naku, sorry. Hindi, kasi Wala po ako nun eh. Kasi tamad nga. Saan manggagaling? Kung sa babae manggagaling yan, lahat, within a year's time, kakailanganin niya ng service, ma-repair siguro, ganyan. Huwag niya bastang ibibigay lahat yun. Kunya, tune up within a year's time o 2 beses siguro. Doon i-assert na ng babae yung kanyang kuhan. Bakit? Itong pera to para sa pamilya na to. Huwag siya matakot doon sa lalaki. Kung natatakot siya na sasaktan siya, bugbugin siya, andyan si Berwin. Hindi, bawal na yun. Bawal yun, oo. Pwede naman Magtatanggol. Pray po sila. Pwede yun, di ba? Pwedeng kasuhan yun pag nanggulpe, di ba? Ay, opo. Lasa. Pag nang abuso na po physical. Oo. Kasama yun. Ibig ko sabihin, tama si Kuya Bong huwag niyang i-spoil yung Huwag niyo supportahan yung katamaran. katamaran. Dapat sabi nga nila, put her foot down. Ganyan. But again, do it in a very respectful and Christian way. Oo. In a sense, huwag yung murahin, huwag mo yung sabihin, tamad-tamad mo. Siguro, mag-usap muna kayo heart to heart. Or maybe you can ask for someone na he respects. Baka sakaling makatulong. Pamilya niya, baka yung boy pa yung tatay. Involve mo. Tapos yun nga, huwag mo na ibigay yung luho. Tama. Just be a good manager also of your possession. Tama.
Kuya Bong, Kuya Erwin, attorney, ang isa sa mga, kasi parang maraming humihingi ng payo, nagtatanong, humihingi ng tulong. Ang siguro ang pwede kong mayambag ngayon is, pag humingi kayo ng payo, kagaya na napapag-usapan natin, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi minsan ang tendency, oo nga, tama yan, pero wala nang chance to asawa ko. Gumaganon tayo kagad eh. So, sundin natin hanggat maaari yung naririnig na payo. Like yung couples retreat, ipagdasal patuloy yung asawa, respetuhin pa rin, di ba? Huwag kayong mawawala ng pag-asa kasi lagi may pag-asa sa Panginoon, eh, di po ba? Amen. Pero maganda yung sinabi ni Berwin, yung prayer, malaki yung epekto nun. Prayer should be the first, middle, and last resort. Okay, naku, pasensya na po. Ang bilis ang oras natin. Again, we have to make a conclusion for this and baka meron kayong mga last words of encouragement na may bibigay natin sa nagtanong sa atin. Siguro po, ako po, ang Panginoon Diyos ang nagdisenyo ng pag-aasawa eh. So, since siya yung nag-design, so parang isang architectural na building o bahay na pinatatayo mo, kapag ka hindi tayo sumunod, yung mga kontraktor, yung mga karpintero, pag hindi tayo sumunod dun sa blueprint na dinisenyo ng Diyos, talaga magkakaproblema. Kaya importante balikan ho natin yung pundasyon, yung totoong aral at tama na nagmumula sa Diyos patungkol sa buhay mag-asawa. Doon maunawaan natin yung roles. And hindi pa huli ang lahat. So mag-start tayo ulit, umpisa ulit para maayos sa dulo. Opo. Sa akin, nung nilikha ng Diyos ang tao, binigyan niya ng trabaho si Adan. Pati si Eva may trabaho. Hindi siya gumawa ng pang-display lang, nagmo-model, nagrarampa-rampa. Sabagay, maganda din yung modeling. Pero hindi siya gumawa ng taong tamad. Hindi galing sa Diyos yan. Kaya sabihin mo ng maayos sa asawa mo. Na maging godly siya, isa sa mga traits na godly person, ay nagtatrabaho, tumutulong sa bahay. Pero ako po kuya, parang nandun na tayo sa mundo ng women empowerment eh. Parang ganun. So minsan iisipin na hindi, okay lang magtrabaho ako para sa pamilya ko, kayod. Pero ganda nung sinabi ni Berwin na may kanya-kanya tayong disenyo eh. Balikan natin kung paano yung identity natin sa Panginoon. Tama, hindi naman natin sasabi na huwag ka na magtrabaho kung babae ka. Pero tama ding sabihin na bawat isa may parte. Pero para maintindihan mo yung self-worth at yung role ng bawat isa, babalik ka kung paano ka tinignan ni Kristo. Na kung ang babae nilikha ng Panginoon ng masterpiece, dapat ibalik mo yun sa sarili mo na ako ay nilikha ng Diyos ng masterpiece. Hindi dapat ako pwedeng maging reactive, diba? Dapat ako ay respectful, Proverbs woman, parang ganon. Or kumbaga, sa lalaki naman, sa spouse na ang kalalakihan ay nilikha ng Diyos naman na Adan bilang leadership. So, babalik mo yun na pagkakatiwalaan mo siya. Kumbaga, the role o yung identity ng isang tao, titignan mo siya sa lente ng paano siya tinignan ng Panginoong Hesus. Para ma-appreciate at mahal mo yung kapwa mo or yung asawa mo. At kahit yung sarili mo, Kuya Bong. Wow, very good. Alam nyo, ang ganda ho ng mga payo na mga kasama natin at gusto ko lang pong linawin sa ating lahat, lalo na sa iyo na nagtatanong. Naalala ko yung binanggit ni attorney ng Proverbs 31. Gusto ko lang din basahin. An excellent wife who can find, and her worth is far above jewels. A heart of her husband trusts in her, and he will have no lack of gain. She does him good and not evil all the days of her life. Hindi mo makokontrol ang asawa mo, but you can control yourself. Hindi mo siya pwedeng gawing excellent husband, but you can be an excellent wife. Kaya naman, bagamat hindi natin alam paano natin talaga siya maudyok doon, but be an excellent wife and bring your husband to the Lord, hoping si Lord talaga will really work. Kasi siya ng pangako niya, na siya ang ating tatay na malalapitan. And may I encourage you na be a responsible wife by not also tolerating your husband na parang magpakatamad, but be respectful and meditate on Proverbs 31. At ganun din sa mga lahat ng kababian na nakikinig ngayon, una-una sa mga dalaga, maging matalino kayo at maging maingat kayo sa pagtanggap ng kahit sino mang lalaki nagsasabing, gagawin ko to, gagawin ko yan. Hanggat wala silang takot sa Diyos, wala silang magagawa.
At ganun naman sa mga may asawa na desisyonan mo na yan, ilaban mo na yan. Isapatsahan mo ang Diyos para tayuan yan. But meditate of becoming an excellent wife. No, you cannot expect somebody to become excellent, pero ikaw, at least, masusunod mo kung ano yung gusto ng Diyos para sa'yo. In fact, yan din ang aking may papayo. Maging sa mga husband naman, na looking for an excellent wife, tigil nyo na yun. Be an excellent husband. Kasi at the end of the day, si Lord pa rin ang ating piniplease at hindi ang ating sarili at hindi rin ang ibang tao. So, mga kapatid, maraming salamat po muli at tandaan nyo po ito, ano man ang pagdaanan nyo sa buhay, umulan man, Umaraw, O bumagyo. kung kailangan nyo ng payong, andito po ang Payong Payong Kapatid! Kapatid! Yahoo!